uso ngayon, usapang nakawan at papaano manghuli nito. So, pakinggan natin ang kwento ng nawawalang singsing ng hari. Noong unang panahon, nawalan ng mamahaling singsing ang hari. Pinaghihinalaan niya dito ay ang kanyang mga tauhan. Pero walang umaamin. Kaya't pinatawag niya ang hukom o judge na kilala sa buong kaharian na isang tapat, marunong, matalino at marangal. Pinatawag ng hukom lahat ng mga person of interest, yung mga possible suspects, no? Tinawag niya sila, tapos sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang patpat, stick. Ibalik niyo to bukas. Tandaan niyo, ang patpat ng may sala, hahaba ng mag-isa. Kinabukasan, sa isang bumalik yung mga tauhan. Dala-dala yung kanilang stick, yung patpat. Lahat yun pinakita, sabay-sabay pinakita nila. Naka-police line up sila. Pinakita yung patpat. Halos lahat yun pare-parehas ang haba, maliban sa isa. Mas maikli. Yung may hawak na maikli, ang sabi niya, haha, ligtas na ako. Ako ang pinakamaiksi. Hindi humaba ang patpat ko. Biglang lumapit sa kanya ang hukom at tinuro, narito ang magnanakaw. Walang mahika. Walang mahika ang patpat. Siya mismo ang nagputol nito dahil sa takot at pandaraya. At gaya nga sa buhay natin ngayon, hindi natin kailangan ng mahika. Sariling takot, pandaraya at kasinungalingan ang magbubunyag ng katotohanan. Kumbaga, sabi ni Jose Rizal, a fish is caught in the mouth. Familiar ba sa panahon niya?